Party List Representative Jude Asidre at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong pinangunahan ang pagsusulong ng edukasyon sa BARM. Matapos maglatag ng mga atlat, ukol rito ang EDCOM2 habang isang pasya naman ang ikinagalak ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Si Carms Magluyuan magbabalita para sa detalye. Formal nang inilatag ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang findings at policy recommendations sa Bangsamoro Parliament kahapon, ika-24 ng Marso. Malinaw na isa sa mga nilalaman ng report ng EDCOM2 ay ang konkretong mga mungkahi kung paano maayos ang sistema na may magkaroon ng coordinated o sama-samang reforma sa edukasyon. Pinangunahan naman ito ni Tingog Party List Representative at EDCOM2 Co-Chairperson Jude Asidre, pati na rin ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na may malakas na panawagan para sa mas matibay na ugnayan at konkretong aksyon na magpapabuti sa kalagayan ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ani Asidre, ang naipasang ulat ay hindi pagtatapos ng pag-aaral. Ito anya ay simula ng pananagutan at isang malinaw na paninindigan na hindi nila papabayaan ang edukasyon sa BARM. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng mga institusyon sa pagpapatuloy ng reforma sa halip na umasa lamang sa mga individual na lider. Pinangunahan naman ni Representative Adyong ang pagbuo ng Technical Working Group o TWG para sa edukasyon sa ilalim ng Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum upang maisakatuparan ang mga rekomendasyon. Tututukan nila ang TWG sa mahalagang usapin tulad ng pondo, early childhood education, nutrisyon at pagpapabuti ng akreditasyon ng mga guro. Inaasahang makakatulong ito sa pagtugon sa mababang literacy rate at kakulangan sa dekalidad na edukasyon sa BARM. Iginiit ni Asidre at Adyong na ang pagkakaisa at tuloy-tuloy na koordinasyon ang susi sa pangmatagalang pagbabago sa edukasyon sa rehiyon. Samantala, pinuri naman ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula ang Bangsamoro Darul Ifta matapos maglabas ng fatwa o opisyal na pasya ng Islamic scholar na nagbabawal sa sapilitang pagpapakasal ng mga rape survivors. Iginit ng mababatas na karapatan at hustisya ang dapat ibigay sa mga biktima. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, Congress News.